Mula kay John Reps mga kapatid, no, PBBM tinawag na boy pulburon ng pro-China mga tol, no. 3 warship ng Amerika dumaong sa Maynila. So etong pro-China mga tol na alam natin na dating sumusuporta din kay PBBM ngayon ay binabanata na ang ating presidente dahil hindi tugma ang pananaw o ang layunin ng ating presidente sa kanilang kinakampihang bansa mga tol. So ito panonoorin natin, bibigyan natin to ng reaction video mga kapatid, no? Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Yan, kung nakikita ninyo mga tol. Nakalagay din po ang link ng video panonoorin natin sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. John Reps. Matapos ang magkasanib na pagsasanay ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, ay dumaong sa Maynila ang 3 barkong pangdigma ng Amerika na kabilang sa Carrier Strike Group 1. Ito ang USS Kidd, USS Princeton at USS Terret. Ang 3 ito ay nakasama din ng mga barko ng Pilipinas sa kakatapos lang na joint patrol sa West Philippine Sea. Ito ang kinakasama ng loob ng China mga tol at ng mga pro-China, mga nagpapanggap na Pinoy pero hindi naman talaga mga tol. No, etong pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa, kahit hindi sa Amerika mga tol 'di ba? Na masyado lang masyado lang na mas lalo lang silang nagiinit kapag Amerika. Pero kahit hindi Amerika, kahit Japan, na kahit na ibang bansa pa yan, Canada, Australia, Germany mga tol, nagagalit sila kasi ang Pilipinas ayaw nilang nakikipag-alyansa sa ibang bansa, lalo na kapag gumagawa ng mga joint patrol dito sa West Philippine Sea. No, provocation 'yan para sa kanila at kinagagalit nila 'yan. So anong gagawin ng Pilipinas, 'di ba? Diba, magsasarili na lang, magiging introvert na lang. Ayaw namin ng mga joint military na ganyan. Amin lang, ayaw namin makipag-alyansa sa ibang bansa. Ganun ba gusto nilang mangyari? Dahil nagagalit yung bansa nila, yung mga pro-China, 'di ba? Kalokohan 'di ba? At sa kabila niyan, sa unang pagkakataon ay ipinakita din ng China sa mga balita sa state media ang pinakabagong aircraft carrier nito, ang Fujian. Ang bagong carrier na ito ay pang-3 sa mga carrier nito na nilagyan ng mga advanced electromagnetic catapults. Bago nga pang-show na naman nila mga tol, pang-show. Sabi nga ganun sa isa sa mga napanood ko nga short video, yung mga eroplano daw, mga barko, mga gamit ng China, for ano lang yan, for show purposes. Hindi naman talaga nagagamit sa totoong laban at wala pang nagagamit sa totoong laban mga tol. Puro for show purposes lang yan. Ito ay naging bahagi ng isang segment sa pagtugon ng militar ng China sa sinusulong ni Chinese President Xi Jinping para sa national rejuvenation o pambansang pagbabagong lakas. Isang terminong kinabibilangan ng pag-iisa ng mainland ng China at ang maliit na Taiwan, ang bansang Taiwan na sakop umano ng China. Ang 2 aircraft carrier ng China na Liaoning at ang Shandong ay naglulunsad ng mga fighter jets gamit ang mga Skyjam takeoff ramp, pero ang Fujian ay mayroong tila tirador na pinapagana ng mga electromagnetic na magbibigay daan sa mga fighter jets na mailunsad ng mga sunod-sunod at mabilisan. Ang mga ganitong teknolohiya sa mga aircraft carrier ay ang tanging Amerika lang ang mayroon sa mga carrier nito simula pa noon. Ngunit ang China ay patuloy ang pagbuo at pag-eksperimento upang tapatan kung ano ang meron ng Amerika. Ipinakita ng China ang footage na ang Fujian ay nasa berthing position sa... Hindi na tayo magugulat kung meron din ng China ng ganyan. Alam naman natin itong China, pag sinabing China brand, ito yung isa sa mga pinakamagaling gumaya mga tol. No, sa kahit na anong bagay mapa-electronic gadget man yan o kahit na ano, kayang-kaya nilang gayahin yan. So kahit na mga military equipment, kayang-kaya nila yan, walang duda. Pero ang tanong, makukuha ba nila yung same quality? 'Di ba? Yung same force, no? Ewan natin, hindi natin alam. Jingnan Shipyard sa Shanghai.
Ayon sa satellite image, ang carrier ay bumalik sa nakalipas na 10 araw sa dry dock sa shipyard kung saan ito binuo matapos itong ilipat sa isang basin noong June 2022. Ayusin Ayon agad. kay Yin Hongsin, isang Chinese Navy officer, sinabi nito sa ulat na ang barko ay sumasailalim sa mga pagsusulit at pagpupugal. Ayon naman kay Song Zhongping, isang dating instructor ng People's Liberation Army Navy, ang Fujian ay hindi magtatagal sa pantalan at susubukan na ang kakayahan ng bagong barkong ito ng China, habang ang isang carrier na Shandong ay patuloy na nagpapakita at nagsasagawa ng mga ehersisyo sa paligid ng Taiwan. Mahalagang malaman din natin, mga kabayan, ang mga hakbang o mga aktibidad ng China sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Tama. Ang pagbabalita ng ganito ay hindi maka-China kundi para dagdag kaalaman. Samantala, sa Tama naman. Hindi porket binabalita ni John Reps yung ganito, ay ibig sabihin yun parang ipinapakita niya na nagiging proud na siya sa mga pinapakita ng China. No, at least alam natin kung ano mga bago sa kanila ngayon. ibang balita naman ay panuorin naman natin ang totoong pro-China. So Ayan! we Si Chu Laurel. Nako. continue, as you can see, to win. Nagtatraidor po tayo tulad ng ginawa ni Bongbong Marcos nung nakaraang taon, Pebrero, simula po yung katraidoran. Pero makaraan po ng ilang 14 na buwan, kasabot po ang Amerikano at yung mga elemento sa gobyerno po ni Bongbong Marcos, ay nadaig po natin sila. Nadaig po natin hanggang po ating dinala yung expose sa Project Muse. Ayoko na lang magsalita mga tol. Pero Pilipino lang ang paniwalaan nyo mga tol ha. Maigi. Gobyerno ni Bongbong Marcos, sabi niya ganun. No, mainig kayo sa Pilipino mga tol, no? Su, yung ating binulgar, yung kamay nitong pipitsuging ex-US Air Force Colonel na si Raymond Powell, na siyang rektang naglalaro ng mga sinulid kay Tariela. Galit na galit sa no, Amerika no. Pero ano to? China to, mga tol. At itong mga operators ng Amerikano po rito, na naging defensive po sila, pumasok pa sila sa atin to. Bumabagsak na po na historical power ang Estados Unidos. After 500 years of Western colonialism and hegemonism, pabagsak na po, patapos na po ang kanilang panahon. At itong Enero 1 po, nakita natin ang bagong bukang liwayway po ng multipolar world. Ang BRICS po mula 5, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ngayon ay kasama na ang UAE officially, United Arab Emirates, ang Saudi Arabia, ang Egypt, and the others we will probably have time to discuss later. Ang umaatras po na alanganing pag-atras po ay yung Argentina. Si Milei, President Milei ng Argentina, na bagong halal na baliw na neoliberal rightist na hindi mo malaman na halo-halo ng karakter po ni Bongbong Marcos. Ayan mga tol. No, ito nga pinapakinggan natin, no. Kung mapapanood mo pa yung ibang mga video niya, halimbawa interview niya dun sa 1PH. No, panoorin niyo na lang yung interview niya dun sa 1PH, yung tungkol doon sa water cannoning ng China. Tignan niyo kung paano niya ipagtanggol. Bago niyo pakinggan kasi mga tol ang isang tao, no. Search niyo muna. Sino ba tong taong to? Ano ba yung credentials niyan? Ano ba yung kinakampihan niya? Ito ba yung pro-Filipino? Ito ba yung pro-Philippines o pro-China o pro-US mga tol? Ito mga tol, lagi nating sinasabi dapat hindi tayo pro-US, pro-China, pro-ibang bansa. No, dapat pro-Filipino lang tayo mga tol. Pero kapag ang isang tao pinapakinggan mo galit na galit sa US, wala problema doon. Galit na galit ka sa US. Tapos meron kang ibibidang ibang bansa, ay wag na. No, dapat ang ibinibida mo lagi Pilipinas. Pero minsan, no, sa pinapakinggan natin mga tol, lalo na no, yung napanood natin yung interview niya,
No, 3 babae yung kausap niya, talagang hindi siya nagpapatalo mga tol. Kahit nakitang-kita naman may video na, pero talagang hindi niya sinasang-ayunan at sinasabi niya, grabe pagtatanggol niya mga tol sa China na to the point na iniwan niya na talaga yung Pilipinas mga kapatid. Sa Zelensky, Netanyahu na pinaghalo-halo sa isang karakter na komedyanteng hindi mo intindihan na tumitiwalag sa commitment sa pagsali sa BRICS, pero umaasa sa China na ipapagpatuloy ang mga pabor ng China sa Argentina, hilo ata siya. Hindi po pumapayag ang China. Pinutol po ang currency swap ng Inchik to inchik to. China sa Argentina na I think around 60 billion US dollars. Kasi ang China po ang isang top trading partner aside from Brazil, number 1 ang Brazil, no, ng Argentina. Tingnan mo ang kabubuhan itong mga tuta ng mga Amerikano at bumibitiw daw sa China Samantalang siya tuta ng China. at sa BRICS ay nawala tuloy yung currency swap nila. And therefore, hindi sila makakahawak ng yuan, Chinese yuan. Nagyabang na naman si Polvoron Boy na siya ay build better, more. Build better, more. Mamaya, we will discuss that in detail. Ang reaksyon ko lang doon, kung build better, more, bakit mo kinakansela o pumapayag ka sa pilit na pagkansela po ng 3 major train projects with China? Ako, bidang-bida talaga China sa kanya. Alam niyo mga tol, yung bagong presidente pa lang si PBBM. Ano rin yan, tag dito, supporters din ni Marcos yan. Pero dahil nga ito ang linya ni Marcos, labanan ang patuloy na pananakop ng China mga tol, di ba? Yan. Galit. Parang China na mga kapatid na hindi daw kasi katulad ni Duterte na masunurin. Eto si Marcos o si President BBM mga tol, hindi masunurin, no? Kaya pati mga pro-China galit na rin sa kanya mga tol. Na nandidiyan na, may plano na at ginagawa pa rin ng plano. At patungan mo ng dagdag na mga infrastrukturang proyekto mo. Imbis na yan po ang gawin mo para dumami nga, build better more, ikaw ay build better less kung merong better, kung merong build. Hindi natin makita. Ang daming kayabangan, kahambugan. Merong sigurong mga ilan diyang maloloko po ng idolatry po dito kay BBM. Pero yung karamihan po nakikita na itong emperor na tawag ay Bongbong Marcos Jr. is an emperor with no clothes. Ubad-ubad, kitang-kita natin walang bihis ang kanyang mga sinasabi. Para siya nakikipag-usap sa salamin, no? Yung idol na idol niya si Xi Jinping, kamukha niya nga si Xi Jinping Bida-bida siya doon sa mga release ng trend ng China. Wag na lang, uy. No, kung ang kapalit nun, sasakupin ng China yung soberanya natin. Palalayasin niya yung mga mangingisda natin. Ay, nako, wag na lang. Release ng trend lang yan That is the reality. Kaya nga po, bumabagsak na sa katapusan ng unang taon lang po ni Bongbong Marcos, bumagsak na po ang kanyang ratings. Then of course, yung Philippine Coast Guard daw, may massive recruitment, 4,000 mga tao ang kukunin po para expat. Mali nga yung inaaway ang China. Hindi naman protektado ang ating coastlines, tuloy-tuloy ang smuggling. Tuloy-tuloy ang mga pirata po dyan sa Mindanao. Tapos, ngayon lang sila magre-recruit ng marami para... di ba? Tagalog ang salita niya, pero pati Coast Guard din naaway, no? Philippine Coast Guard din. Doon sa territorial defense daw. Mali-mali ever since ang direksyon po nitong mga nandyan sa Malacanang at dyan sa military po natin. Sa defense, although hindi ko nilalahat kasi kailangan alagaan din natin yung mga may prinsipyo po dyan. Balik at mga visionaries tulad ng mga nagpirma na naman ng bagong manifesto, natanggalan na ng suporta si BBM dahil sa mga kamalian tulad ng Maharlika Investment Fund na ginagawa ni BBM. Gising na po ang mundo at salamat po sa pag-angat po ng China
at ng Russia ay may masasandalan ang bagong usbong na mga lipunan at bansa mula sa South Africa, Pero ayaw niyang patawag na pro-China mga tol. Ayaw niyang patawag na ganun. mula Africa, Latin America, Middle East or West Asia, sa Asia, sa ASEAN, na may masasandalan ng mga sandigan, mga pillars na meron ding nuclear weapons na hindi po matatakot po ng Estados Unidos. Ewan ko na lang kung maniniwala ka sa pinagsasabi ng mamang yun mga tol, no? Mas maganda sabihin nyo sa kanya, balik na lang siya sa China. So ikaw bilang isang Pilipino, yung totoong Pilipino, ikaw bilang isang totoong Pilipino, ano masasabi mo sa video napanood natin? Comment ka na lang sa baba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.